balita, makabuluhan, bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Opisyal nang nagtapos ang 8 araw na paghahain ng kandidatura para sa 2025 elections. Ayon sa tala ng Commission on Elections o COMELEC, umabot sa 184 ang naghain ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador habang 190 naman para sa party list. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Naging mapayapa ang 8 araw na paghahain ng Certificate of Candidacy sa buong Pilipinas sa kabila ng nangyaring barilan sa Maguindanao del Sur sa huling araw ng filing kahapon na ikinasugat ng 5 katao. Sa panayam ni Anthony Taberna at Jerry Baha sa programang 2x2, nilinaw ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia na nag-ugat ang barilan sa isang kandidatong may nakabinbin na arrest warrant. May dala umano itong Certificate of Nomination and Acceptance pero blanco ito kaya hindi tinanggap ng COMELEC, dahilan para magkaroon ng girian. Sa huli ay naisaayos naman umano ang gulo at nakapaghain pa rin ito ng kanyang kandidatura. Samantala, umabot sa 184 ang naghain ng COC sa pagkasenador habang 190 naman para sa party list. Pero ayon kay Garcia, 160 lamang ang ibibilang ng COMELEC dahil mayroon anyang 30 party list na nag-file kahit na-dismiss na ang kanilang accreditation. Kaugnay nito, pinaninindigan ng COMELEC ang kanilang ipinalabas na resolusyon na hindi tatanggapin ng mga COC ng sino mang dinismiss na ng Ombudsman. Sabi ni Garcia, ito ay bilang pagkilala at respeto sa kapangyarihan ng Office of the Ombudsman. Ang desisyon ng Office of the Ombudsman ay immediately executory. It may not be final. Ano po ibig sabihin yan? Nakaapila, oo. Pero habang nakaapila, wala nakukuhang TRO, ay tanggal ka agad dyan sa pwesto. At yung lahat ng mga accessory penalties katulad ng perpetual disqualification to hold public office ay kaagad din na ipatutupad. Kung makakuha po ng TRO, di kami po'y tatalima. Pero hanggat walang TRO, bakit naman po namin hindi ipapatupad? Ibig sabihin, parang winawalang hiya naman po namin ang ating Office of the Ombudsman na nag-exercise din ng kanyang kapangyarihan. Ayon pa sa COMELEC Chair, maaari naman silang questionin sa Korte Suprema kung sa tingin nila ay mali ang kanilang aksyon. 2 linggo simula ngayong araw, isa sa publiko na ng COMELEC sa kanilang website ang lahat ng Certificate of Candidacy, gayon din ang pinalalistahan ng mga nominado para sa 2025 midterm elections. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong National Mental Health Week, mahalagang kilalanin natin ang stigma bilang pangunahing kalaban na kinakaharap ng usaping mental health dito sa Pilipinas. At kabilang narito ang hiya na ikinakabit sa paglapit sa mental health responders kahit pa sa pamagitan ng tawag. Pero ayon sa isang psychologist, malaking tulong ang naibibigay ng crisis helplines bilang epektibong mental emergency response. Ang paliwanag dyan tutukan sa experts' opinion report na ito. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, hindi maitatanggi na madalas pa ring mailap at tikom ang bibig ng maraming Pilipino pagdating sa usaping mental health. Pero sa kabila nito, aktibo pa rin kumikilos ang pampubliko at pribadong sektor sa social media para imulat ang mata ng publiko sa halaga ng mental health at ilapit ang serbisyo para sa mga nangangailangan nito. At isa nga sa kanilang inisyatiba, ang Mental Crisis Helplines, kung saan one click away na lang ang paghingi ng tulong. Bagay na mahalaga para kay Dr. Kurt Arcangel, isang psychologist. I've been part of the NCMH Crisis Hotline before. So para sa akin, napakahalaga ng mental health lines lalo na sa mga moment of crisis. No, for example, lalo na sa Pilipinas, di ba? Marami tayong mga or daanan tayo ng mga natural calamities, lalo na bagyo, no? Ang mental health helplines or hotlines, they provide immediate support. So sa mga taong walang ibang malapitan or makausap, lalo na sa oras ng pangangailangan, okay? These helplines are or can offer
emotional and psychological first aid. Para kay Dr. Kurt, nagsisilbing tulay ang crisis hotlines para mabilis na maabot ng publiko ang psychological assistance na kinakailangan nila. Nagkakaroon din anya ito ng positive impact dahil nagsisilbi nila itong karamay sa gitna ng pag-iisa. A professional usually start by creating a safe and calming environment para sa caller. Yan ang number one na dapat tandaan na as a responder, no, syempre they listen actively, alright? Nagpapakita tayo ng empathy at inutulungan natin ang caller na i-regulate ang emotions nila. Paalala pa nito, professional man o hindi, maliban sa pakikinig ay kailangan din nating maging sensitive para tulungan silang maramdaman na totoong may nakikinig at nakakaintindi sa kanilang pinagdaraanan, gaano man ito kabigat. May petsa na kung kailan gaganapin ang kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup sa Pilipinas. Ang anunsyo ng World Football Body, tutukan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Gaganapin sa Pilipinas ang kauna-unahang FIFA Futsal Women's World Cup. Sa anunsyo ng FIFA, sinabi nitong magsisimula ang naturang sports event mula November 21 hanggang December 7 sa taong 2025. Ladies and gentlemen, I'm delighted to announce that the dates for the inaugural FIFA Futsal Women's World Cup in Philippines have been confirmed, with the opening matches taking place on 21st of November, with the 16 participating teams all competing for a place in the final on 7th of December 2025. Malaki naman ang pasasalamat ni Philippine Football Federation President John Gutierrez sa tiwalang ibinigay sa bansa. Yan ay sa kabila ng mahigpit na katunggali sa bidding na Brazil, Spain at Italy. Siniguro naman ito na on track ang Pilipinas pagdating sa paghahanda sa Futsal Women's World Cup. Magugunit ang Mayo ng unang i-anunsyo na gaganapin sa Pilipinas ang unang edisyon ng naturang event. At nito lamang Hunyo, unang sinabi na pinaplano ito sa huling quarter ng 2025. Samantala, inaasahang nasa 16 na teams ang makikiisa sa World Cup na kinabibilangan ng ating national team. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng ceremonial contract signing ng Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival, inanunsyo ang kauna-unahang Golden Charity Gala bilang pagdiriwang ng 50th year ng MMFF. Formal na sinelyohan ng Metro Manila Film Festival sa pangunguna ni MMDH Chairman Attorney Romando Artes, gayon din ang pamunuan ng Manila International Film Festival at Mobile Fund o Movie Workers Welfare Foundation ang kanilang pagsasani puwersa para sa mga nakahandang aktibidad bilang pagdiriwang ng ikalimang dekada ng tinaguriang biggest, most popular and widely supported MMFF. Marami po tayong plano na gustong gawin. Marami rin po tayong activities. Kasama na dito itong gala na atin pong i-host this year. Pero bukod sa Golden Charity Gala na gaganapin sa November 11 sa City of Dreams, Manila, kasado na rin ang bigating MMFF Masterclass para sa mga manggagawa sa creative industry. Aside from the gala, meron po tayong celebrity golf tournament na gagawin. Meron din pong masterclass kung saan ang mga film creatives na nagtatrabaho sa Hollywood ay dadalhin po natin dito para magturo po ng paggawa ng pelikula na masasabi natin na international standard talaga. Kamakailan nga lang inilunsad ang Sine Sigla sa 50 kung saan muling mapapanood sa mga sinihan ang MMFF Classics sa halagang 50 pesos hanggang October 15. And speaking of panonood sa mga sinihan, aminado ang veteran actress at chairman ng Mobile Fund na si Miss Boots Anson Roa Rodrigo na isang malaking hamon sa pagpapatibay ng industriya ng pelikulang Pilipino ang patuloy na pag-arangkada ng digital streaming. We can understand kung bakit naaagaw po ng streaming ang audience natin kasi wala akong babayaran dito kundi subscription. Siguro pag-ibayuhin na lang natin ang paggawa ng mahusay,
magagandang pelikula. Magunita na noong nakaraang taon, hawak ng MMFF ang titulo bilang highest grossing edition of all time matapos itong tumabo ng 1.069 billion pesos sa takilya. Sana masurpass yung record last year, di ba? Kasi pag nasurpass yung record, ibig sabihin mas maraming bumalik sa sinihan, mas maraming taong bumalik sa sinihan, mas maraming nanood, at of course, mas maraming funds for everyone at mas maraming matutulungan. Last July, inanunsyo ang first of 5 official entries para sa Golden Year ng MMFF kung saan kabilang dito ang pagbabalik MMFF ni Vice Ganda para sa And the Breadwinner Is at ni Vic Soto para naman sa The Kingdom kasama si Piolo Pascual. Maynila ang host city ng MMFF para sa taong ito. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Miyerkules. At syempre, bago tayo magtapos, partner, meron na lamang tayong Wow, ilan yan? 77 days, 77 araw bago ang Wow. Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.